Nagliyab ang isang tricycle sa Matalam, Cotabato. Nasawi ang bisis ng driver na sakay ng tricycle. Naobserbahan naman sa ospital ang driver. Ayon sa isang saksi, may nag-spark daw sa baba ng tricycle habang umaandar. Pauwi na raw ang mag-asawa matapos bumili ng tinatakal na gasolina na ibebenta raw sa kanilang lugar. Patuloy ang investigasyon. Igan tumaas ang presyo ng lokal at imported na bigas sa merkado, batay sa datos ng Department of Agriculture. Kaya pati po ilang kainan nagmahal ang ibinebentang kanin. Saksi, si Bernadette Reyes. Simula na ng anihan ng palay para sa mga magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan. Sabi ng magsasakang si Mang Ruben, maganda ang bentahan ng palay ngayon, 22 pesos kada kilo. Medyo happy mga farmers na kagaya ko. Nakabayo din sila sa ngayon. Kasi yun, maganda ang presyo ng palay. Per kilo na palay ay tinaas sa 150, mga 3 pesos equivalent sa finished product. Pero para sa NFA Pangasinan, hamon ng mataas na buying price ng mga private trader. 19 pesos lang kasi ang buying price ng NFA. We are coordinating, sir, sa mga farmers na kahit paano magbenta rin sila ng palay sa ating office. Sa tala ng Department of Agriculture, nagmahal ng piso ang kada kilo ng local rice. Bukod sa tumaas ang presyo ng local rice, tumaas rin ng 2 hanggang 4 pesos kada kilo ang presyo ng imported na bigas. At sa bawat pagtaas ng presyo, apektado hindi lang ang budget ng mga pamilya, kundi pati na rin ang mga maliliit na negosyo gaya nitong karinderya. Ang ibang karinderya, nagtaas presyo na sa kanin. Yung dating 12 pesos namin is ngayon 15 pesos na po. Yung pagtaas ng presyo na yan, hindi pa natin masabi na normalize kasi hindi pa nagpipick harvest. By last week of March, April, nagkaroon tayo ng summer harvest natin. Pero sabi ng isang grupo ng mga co-op, posibleng maghigpit na naman ang supply pagsapit ng Hunyo hanggang Agosto kung kailan tapos na ang panahon ng ani. Although makakaroon na ng dry season harvest, hindi pa masyadong stable yung supply. Ang problema ngayon, hindi naman pwedeng mag-angkat ang NFA dahil pinagbawalan siya ng rice tarification law. No? So saan tayo kukuha ngayon ng bigas? Ayon sa grupo, ang pagmahal ng bigas ay epekto ng pagmahal ng fertilizer o abono. Nagmahal yung abono by almost 3 times. No? Lately, we have seen that even the international prices of rice have gone up. Ang mga nagtitipid naman sa abono, bumaba ang ani o produksyon. Sabi ng Agriculture Department, may mga hakbang na raw laban sa mataas na presyo ng abono. Mag-source tayo locally, kung whether it's compost, organic man, or chemical fertilizer. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Ngayong Abril na inaasang ipatutupad ang fare discount sa jeepney, bus at UB Express. Sa parehong buwan din sisimula ng single ticketing system sa Metro Manila. Saksi si Cedric Castillo. Huling araw na ngayon para amyendahan ng mga LGU ang kanilang traffic ordinance para tumugma sa bagong Metro Manila Traffic Code. Sa ilalim niyan, mas mataas ang multa sa ilang traffic violation, ang overloading, hindi pagsunod sa traffic signs, at mga depekto sa accessories ng sasakyan, magiging 1,000 pesos na mula sa dating 150 pesos. 1,000 piso na rin ang multa sa hindi paggamit ng seatbelt at 500 pesos naman sa paglabag sa number coding. Liliit naman ang multa para sa speeding. Nakatakda na kasing ipatupad ngayong Abril ang one ticketing policy sa buong Metro Manila. End of April, we're looking at it, but it is realistic. We are ready now for the dry run after Holy Week. Sa bagong sistema, iisa na lang ang traffic violation ticket. Mapa MMDA man o LGU ang makahuli sa motorista. May iba't ibang option na rin sa pagbabayad. Pwedeng online, sa bangko o sa LGU kung saan nagka-violation. Okay na yun. Isa-isang ano na lang. Isang penalty na lang. Online bangko, mas madali for me. Kumpiyansa raw ang Metro Manila Council na wala namang hihiling sa korte na maglabas ng temporary restraining order laban sa single ticketing policy. Hindi raw tulad ng sinapit ng no contact apprehension policy na pansamantalang ipinatigil ng Supreme Court. Ngayong Abril din ipatutupad ang mala rollback na diskwento sa pasahe ng ilang PUV matapos itong aprubahan ng LTFRB.
Oras na maging epektibo, balik 9 pesos ang pamasahe sa tradisyonal na jeep. 11 pesos naman sa modern jeep. Bawas 3 hanggang 4 na piso ang pasahe sa mga bus. Habang pinag-aaralan pa kung magkano ang discount sa UV Express. If you are a senior citizen or if you are a student, meron din hong additional discount yun. So in effect, 2 discount po yan sa mga special group. Pero dahil limitado ang pondo, posibleng 6 na buwan lang tumagal ang programa. Uunahin itong ipatupad sa Metro Manila, saka isusunod ang mga karatig na probinsya. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi. Dinindig sa Senado ang issue ng pag-recycle ng nakumpiskang droga. Ginisa ng mga senador ang 2 pulis sa sangkot sa pagkakasabat ng halos 1 toneladang shabu sa Maynila noong Oktubre. Saksi, si Ian Cruz. I'll make a motion na para makontempt ang dalawa at makulong dahil nagsinungaling po. Na-contempt at ikinulong sa Senado ang 2 intelligence officer ng Philippine National Police matapos magsinungaling sa Senado. Kaugnay ito sa nasabat na mahigit 990 kilo ng shabu sa Maynila noong Oktubre. Sa investigasyon ng PNP, sina Police Master Sergeant Lorenzo Catarata at Police Senior Master Sergeant Jerry Win Rebosora kasama ang isa pang pulis na si Roman Garcia Jimenez ang nakita sa CCTV na nagkarga umano sa sakyan ng nawawalang 42 kilos ng shabu. Pero sa kabila nito, iginigiit ng 2 na nasa ibang lugar sila noong mga oras na yon. Your Honor, andun po ako sa may kainan po malapit doon. Sino yung mga tao na sa paligid na mag-certify ikaw ay nandoon during that time na sinasabi ko nasa CCTV? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi. Okay. So it's also possible, weak ang alibay mo. Magkasama kayo sa kalendarya na yun. Yes, Your Honor, together with other police operatives din po. Ano ulam mo noon? Your Honor, may coffee po doon sa katapsilugan ng buong... Ano kaya tanong ko ulam? Tapos sabi mo coffee. Katapsilugan po to, Your Honor. Ano po? Silugan po, pero ang in-order namin coffee. Yung operation po na nag-transfer po ang SOU4, ang accusation nila na, Your Honor, na may naglabas, may kinuha doon, Your Honor. Yung CCTV kasi matibay na ebidensya yon na mag-implicate sa inyo na kayo talaga sangkot sa gawaing illegal. Okay? So hindi mo ako masagot-sagot ng tama. Nasa labas na sila, sir. Tinawagan daw siya ni Rebosora kasi yung number ni Taylor, sir, binigay ko kay Rebosora. Tapos sinabi niya, nagpasunod sila doon sa SMDFI. Doon na nila, sir, na nakita na nag-usap naman sila at doon na-recover, sir, yung maleta. Kasi, sir, yung maleta. Bago ito, tinalakay ng komite ang umano'y pagbibigay ng 30% ng droga bilang pabuya sa mga drug informant. Personal daw itong nakausap ni PIDEA Director General Mora Virgilio Lazo. Pero tanong ng mga senador, dapat sinabi mo na gawin kita whistleblower. Implicate mo lahat ng alam mo na ginagawa yung kalakaran na yan para magtino itong mga kasamahan natin na gumagawa ng ganyan. Hindi mo sinabi? Your Honor, no. Unfortunately, hindi ko naisip yon because I was excited a bit for us to pag-usapan yung trabaho nga na ino-offer nila. Okay, sige, yun pala ang kalakaran. Sino ang mga involved dito sa PIDEA na gumagawa ng kalakaran na yan? Kasi hindi ko alam yan. Hindi ako papayag yan. You should have at least asked kung sino sa mga tauhan mo sa PIDEA, present or previous na involved. You didn't ask that? That's a simple question. Yes, Your Honor, I'm sorry I was not able to ask that question. sa huli, hinikayat ni De La Rosa si Lazo na hanapin ang informant at kumbinsihin na ikanta ang mga detalye ng sinabing kalakaran. Ikinwento sa pagdinig ng dating pinuno ng PNP Drug Enforcement Group na may isang impormante na nag-alok sa kanila ng malaking trabaho kontra droga pero ang kapalit daw nito 30% ng masasabat na droga. Itinanggi ng 3 dating namuno sa PIDEA na sina dating PIDEA Director General Wilkins Villanueva, Aaron Aquino at Isidro La Peña na may ganitong kalakaran sa PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Darating na raw sa Lunes ang remotely operated underwater vehicle na tutulong sa pagresponde sa oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress.
Ayon po yan sa kumpanya nagmamayari ng barko at iimbestiga naman ng Philippine Coast Guard ang Certificate of Public Convenience ng barko o yun pong authorization para makapaglayag ang isang sasakyang pandagat. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ito raw ang Certificate of Public Convenience o CPC na ipinakita ng MT Princess Empress sa inspeksyon ng Philippine Coast Guard kaya pinayagan nila itong maglayag noong February 27 bago ito lumubog sa dagat sa Mindoro kinabukasan. Pinost pa ito kagabi ng PCG sa kanilang social media account matapos lumabas sa pagdinig ng Senado na wala pang CPC ang oil tanker. This is the Certificate of Public Convenience submitted to us to Coast Guard Station Manila last February 27 nung dumaan yung barko ng motor tanker Princess Empress. Okay? So, 4 na beses nang ginamit ito ng nasabing barko sa mga transaksyon niya sa Philippine Coast Guard. Sa isang dokumento, nakasaad na binibigyan ng CPC ng Maritime Industry Authority o Marina ang RDC Railed Marine Services, ang may-ari ng MT Princess Empress. May kalakip din na desisyon umano ng Marina na payagan ang amendment sa CPC para idagdag ang MT Princess Empress sa fleet ng kumpanya. Pero sa ipinakitang kopya ng PCG, kapuna-puna na wala itong pirma, bagamat may tatak na certified true copy. Iimbestigahan daw ng PCG kung totoo ang dokumentong isinumite ng may-ari sa kanila. Kahapon, hindi lang siguro na ipaalam dun sa mga kasama dun sa Senate hearing. But the people on the ground, nag-produce kagad sila ng document after na marinig na parang walang CPC. And true enough, merong na-produce na CPC. Ngayon, kung sasabihin na ito'y spurious or walang katotohanan itong CPC, it's up to the company to prove otherwise. Basta sa amin, ito yung pinanghawakan namin. Sa record ng PCG, 4 na beses nang ginamit ng MT Princess Empress ang CPC para makapaglayag pero patuloy daw nilang chinecheck ang lumabas sa Senado na 9 na beses na itong bumiyahe. Hininga namin ang reaksyon ng Marina pero wala pa silang tugon. Wala ring bagong pahayag ang may-ari ng barko. Patuloy ang pagtagas ng langis mula sa lumubog na barko. Pinuntahan ng PCG ang Verde Island para mapaghandaan ang posibilidad na dalhin ng dagat ang langis sa direksyon ng Calapan, Verde Island Passage at ilang coastal area sa Batangas. Magpupwesto na raw sila doon ng oil spill boom bilang paghahanda. Patuloy ding naghahanda ang probinsya ng Batangas, maging ang Puerto Galera, Oriental Mindoro na sikat sa magandang beach nito. Pati sa Northern Palawan na kinabibilangan ng El Nido, Coron, Busuanga, Linapakan at Taytay na sikat sa mga white sand beach. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Tinalakay po sa forum ng Global Reporting Initiative at Securities and Exchange Commission ang sustainability reporting. Ito po yung pagre-report ng isang organisasyon tungkol sa mga ginagawa nito para sa ekonomiya, kalikasan at lipunan. Ayon kay SEC Commissioner Brian Fernandez, may nakikita silang paglago sa mga publicly listed company na nagiging interesado sa mga negosyo at investors na nag-adopt sa sustainable principles. Pilipinas bilang tourism powerhouse ng Asya. Yan po ang target ng gobyerno sa inilatag na Tourism Development Plan hanggang sa taong 2028. Saksi, si Oscar Oida. Trip mo ba ang water adventures at pagtampisaw sa beach? Okay, mamasyal sa mga makasaysayang lugar? Ano mang summer activity ang hanap mo, may ma-offer ang Pilipinas. Nagkamit pa ng pagkilala worldwide bilang sikat na tourist destination. Pero bago ang summer noong March 15, 2020, nang magsimula ang mga COVID lockdown sa bansa, isa sa mga pinadapang industriya ang turismo. Katunayan, mula sa mahigit 2.5 trillion pesos na kontribusyon ng turismo sa ekonomiya ng bansa noong 2019, bumagsak ito sa 917 billion pesos noong 2020. Pati visitor arrivals, bumaba mula mahigit 8 milyon noong 2019 sa lampas 1 milyon noong 2020. Sa ikatlong anibersaryo ng unang araw ng mga lockdown, unti-unting bumabangon ang turismo. Pero
Pero lubang nakababahala naman ngayon ayon sa Tourism Department ang mapanirang oil spill sa Oriental Mindoro na nakakaapekto na rin sa ilang sikat na beach. 61 tourist sites na ang nadamay ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco. Posible pang madagdagan kung patuloy na kumalat ang langis. Our regional offices have been in very close collaboration and coordination with the Department of Environment and Natural Resources, the Coast Guard, as well as our local government unit and other relevant government agencies. Pero giit ng DOT Mimaropa, sa kabila ng problema sa oil spill, nananatiling bukas sa turismo ang kanilang lugar. Marami pa naman daw land-based attractions doon na palalakasin daw nila. We still have a lot of tourist attractions in the area, and I would like to emphasize as well that the heart and soul of our tourism attraction in Oriental Mindoro is Puerto Galera, and we are still open for business. Bukod sa mga hakbang kaugnay sa oil spill, inilalahad din ni Secretary Frasco sa Tourism Stakeholders National Summit ang Tourism Development Plan hanggang 2028. Ang target ng plano, gawing tourism powerhouse ang Pilipinas sa Asia. Isusulong daw hindi lang ang dati ng tourist spots, kundi maging ang mga lugar na hindi pa masyadong nadidiskubre ang ganda. Magdadagdag din daw ng flights para mas maabot ang mga nasabing lokasyon. Well, connectivity is one of the most important components to ensure that we really truly open up the country to tourism. That also includes the decongestion of our primary gateways and the utilization of our secondary gateways. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oidang inyong saksi. Imbis na magtuloy-tuloy na lumipad, bumulusok pababa ang isang sky lantern sa isang pista sa Thailand. At pagbagsak nito sa lupa, nagtakbuhan palayo ang mga tao. Maya-maya, bigla itong kumislap at saka sumabog. May karga kasing paputok ang sky lantern. Wala namang nasaktan sa disgrasya. Excited na si Ding Dong Dantes sa pagbibidahang pelikula ng GMA Public Affairs na Firefly. Si Harry Styles naman, very grateful kasunod ng kanyang successful concert sa Pilipinas. Saksi, si Katatibayan. Jam-packed ang Love on Tour concert ng 3-time Grammy winner na si Harry Styles. Ngayon na lang ulit nakapag-perform sa bansa si Harry after 5 years. Napuno ng hiyawan ng Philippine Arena nang i-perform niya ang ilan sa kanyang hit songs tulad ng As It Was, Satellite at ang fan favorite na Matilda. And to wrap it up, may iniwang mensahe si Harry sa kanyang Pinoy fans. Mahal ko kayong lahat! May pasample naman sa kanilang husay sa figure ice skating ang Hearts on Ice stars na sina Ashley Ortega at Sky Chua. Sa special media conference sa skating rink sa isang mall sa Mandaluyong, nagpakitang gila si Sky featuring classical music. Fun at quirky dance naman ang ibinida ni Ashley. Si Ashley, grateful daw sa oportunidad na bumida sa serye. It was always a dream of mine, but I never really expected that it can happen kasi syempre yung setup sa skating, it was very difficult. But eventually it happens. Magsasama-sama in one project ang ilang dekalibreng artista, kabilang na si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Para ito sa upcoming film ng GMA Public Affairs na Firefly. Sa direksyon ito ni Maria Clara at Ibarra director Zig Dulay. Ay, napakagandang kwento po nito. Mapalad ako na kumbaga na-share sa akin itong project na ito even before. At sabi ko nga nung time ng pandemic, matutuloy pa ba ito? Hindi namin alam pero masaya akong malaman na finally andito na. Para sa GMA Integrated News, katatibay ng inyong saksi. Nasungkit ng Philippine Swimming League ang kampyonato sa Asian Open Schools Invitational Aquatics Championship sa Thailand. Alay po nila sa bansa maging sa kani-kanilang pamilya ang nakamit nilang Success! Balik bansa na ngayon ang mga delegadong Batanggenyo matapos mapataob ang mga katunggali mula sa India, Turkey, Maldives, Laos at Thailand.
First-timer man daw ang karamihan sa mga miyembro, ibinandera pa rin nila ang galing ng mga Pinoy sa iba't ibang kategorya. Kasama po riyan ang freestyle, butterfly, backstroke, pati na breaststroke at individual medley. Ayon sa mga delegado, naging susi nila sa tagumpay ang dedikasyon at disiplina. Tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pagsasanay bilang paghahanda sa susunod nilang swimming competition sa Japan at Singapore bago matapos ang taon. Sinagot po ng talent manager na si Ogie Diaz ang ilang issue sa pagitan nila ng dating alaga na si Liza Soberano, kabilang na ang tungkol sa komisyon. Git ni Ogie, hindi niya siniraan si Liza at hindi rin siya nagsisinungaling. Ating saksiyan. Sa kanyang latest vlog, sinagot ng talent manager na si Ogie Diaz ang mga issue na naungkat sa panayam sa dating niyang alaga na si Liza Soberano sa Fast Talk with Boy Abunda. Una, ang tungkol sa komisyon. In the last 2 years, correct me if I'm wrong, ay hindi na kumukolekta ng komisyon si Tito Ogie mo. It's not right. Wala ho akong sinasabi na hindi ako tumatanggap ng komisyon. Ang sinasabi ko po ay hindi na tumatanggap si Liza ng mga project. Dahil nga, papunta na siya doon sa ibang direksyon. Paglilinaw ni Ogie, 30% na komisyon ang natatanggap niya noong simula, hanggang sa nagdesisyon daw siyang ibaba ito sa 20% para hindi mabigat ang bawas sa kanyang alaga. Hindi ko alam kung saan galing si Liza na 30% na lang ang nakukuha niya. Binigyang diin din ni Ogie na sumasama naman siya sa mga activity ni Liza bilang manager, kahit sa ibang bansa pa. Sinamahan ko pa siya sa New York. Sarili kong pera yung ginamit ko. Ang importante, present po ako sa lahat ng dealings. Iginiit din ni Ogie na hindi siya nagsisinungaling. Yun pa isa na I am making up lies. Anong lies? Wala akong lies. Hindi ko siya siniraan. Hindi rin ako nagsabi na ungrateful ka. Ang sinabi ko lang, huwag tayong makakalimot. Huwag tayong magsusunog ng tulay. So be grateful. Hindi pa raw sila nakakapag-usap, pero bukas naman daw si Ogie na makausap si Liza. Wala pang bagong pahayag si Liza sa mga pahayag ng dating manager. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At yan iga ng mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Makaiga ang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.